Ibinunyag ng aking asawa na siya ay buntis, ngunit alam kong hindi ako ang ama dahil ako ay baog. Ang balitang iyon ay lubos na ikinagulat ko. Ako, isang lalaking 38 taong gulang, ay nagpakasal sa aking asawang 33 taong gulang 2 taon na ang nakalipas. Nagsimula kaming mag-date 3 taon bago kami ikasal, at siya ay mas nakahilig sa kasal kaysa sa akin. Ngunit para lamang mapasaya siya, pumayag ako. Mga 1 taon na ang nakalipas, nagsimula kaming mag-try, magka-baby muli, sa kagustuhan ng aking asawa. Kami ay naghirap ng malaki sa panahon na sinusubukan naming magbuntis. Ang mga bagay ay naging napakahirap para sa aking mental na kalusugan na nagdesisyon akong magpa-test. Ang aking asawa ay naging masama ang ugali sa panahon na kami ay nahihirapan na magbuntis, at sinubukan kong tiisin ang kanyang pag-ugali, ngunit ito ay masyadong mabigat para tiisin. Kaya ilang araw pagkatapos ng test, sinabi sa akin ng mga doktor na ako ay baog. Sa totoo lang, iyon ay labis na nagpasakit sa akin. Kahit na hindi ko naisip na magkaroon ng baby, nagsimula na akong mag-isip ng aking buhay bilang isang ama at talagang gusto kong maging isa. Ang malaman na hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na maging isang ama ay ang pinaka nakapagpabagsak na balita para sa akin noong panahong iyon. Ngunit ang pinakamasama ay hindi pa dumating. Ako ay nag-iipon ng lakas ng loob na sabihin sa aking asawa na ako ang dahilan kung bakit hindi kami makabuo, ngunit natatakot ako sa kanyang magiging reaksyon. Siya ay naging masama na sa akin, kaya hindi ko maipakita ang kanyang magiging reaksyon kapag nalaman niyang ang kanyang gusto ay hindi na mangyayari sa akin. Kaya naghintay ako ng ilang araw pagkatapos malaman ang mga resulta ng aking test upang sabihin sa aking asawa, ngunit siya ang nagbigay sa akin ng sorpresa. 4 na araw pagkatapos kong malaman na ako ay baog, pinaupo niya ako at sinabi niyang may napakahalagang balita na nais niyang ibahagi sa akin. Ako ay labis na natakot dahil akala ko nalaman niya na baog ako, ngunit hindi. Gusto niyang sabihin sa akin na siya ay buntis na. Ako ay labis na nagulat, ngunit sa kabutihang palad hindi niya napansin ang tunay kong nararamdaman at nagsimulang magdiwang halos kaagad. Sinubukan kong sumama sa kanyang kaligayahan upang hindi siya magduda sa akin o anuman. Ngunit kinabukasan, nagpa-test ulit ako upang kumpirmahin na talaga akong baog. At muli, nakuha ko ang parehong resulta. Hindi ko alam kung ano ang gagawin dahil kung hindi ako ang ama, tiyak na ang aking asawa ay nandaraya sa akin. Ang mga medikal na pamamaraan na kailangan niya upang magbuntis ng artipisyal ay mahal, at dahil ako ang tanging kumikita sa amin, hindi niya magagawa iyon nang hindi ako hihingan ng ganoong klaseng pera muna. Kaya malinaw na siya ay nandaraya. Ang mismong pag-iisip ay napakahirap at nakakasulasok na wala akong ginawa tungkol dito sa mga susunod na araw habang ang aking asawa ay nagplano ng isang malaking party upang ipahayag ang kanyang pagbubuntis. Siya ay mukhang masaya at ako ay lubos na nagdadalamhati, ngunit hindi ko maipakita yon sa aking mukha dahil kailangan kong malaman ang totoo sa sitwasyong ito. Hindi ko sinabi sa aking sariling pamilya ang nangyayari, at tinago ko ang lahat dahil ito ay masyadong hindi komportable at personal upang ibahagi sa sinuman. Hindi ko rin masabi sa aking asawa ang iniisip ko dahil, una, masyado ng maraming oras ang lumipas, at pangalawa, gusto kong malaman kung sino talaga ang ama ng kanyang anak. Dahil kung hinarap ko siya, baka umalis na lang siya at hindi ko na malalaman. Sa kabutihang palad, nalaman ko ito sa araw mismo ng party. Maraming tao ang dumalo, kasama ang aming mga pamilya, mga kaibigan, at ilang mga katrabaho ko. Inimbitahan din niya ang isa sa aming mga kapitbahay na nakatira sa tapat ng aming bahay. Ang aming kapitbahay, isang 27 taong gulang na lalaki, ay bata at tiyak na mas gwapo kaysa sa akin, walang duda. Hindi lang ako, ngunit malamang na mas gwapo siya kaysa sa karamihan ng mga tao dahil siya ay isang modelo, ngunit siya ay nagsisimula pa lamang sa mundo ng modeling. Lumipat siya kasama ang kanyang tita, na may-ari ng bahay na tinitirhan niya, upang mas mapalapit sa lungsod, dahil ang kanyang sariling pamilya ay nakatira ng malayo. Palaging may malambot na puso ang aking asawa para sa lalaking ito, at nilulutuan siya pati ang kanyang tita noong una siyang lumipat. Pumunta pa siya sa aming bahay upang maghapunan ng ilang beses, at nag-usap kami tungkol sa kanyang trabaho. Siya ay mahusay magsalita at mahusay ding magbasa, tulad ng aking asawa, kaya marami silang pagkakatulad at nagkasundo agad noong una silang nagkita. Wala akong laban sa lalaking ito dahil siya ay mukhang mabait at pinagkakatiwalaan ko rin ang aking asawa. Ngunit nang pumasok siya sa bahay sa araw ng party at kumislap ang mga mata ng aking asawa, naramdaman kong may nagbago. Dumiretso siya sa kanya pagpasok at nagyakap sila ng mas matagal kaysa sa ibang mga bisita. Wala nang ibang napansin ito, pero ako ay nakapansin at alam kong may nangyayari sa kanila. Kailangan ko lamang ng paraan upang kumpirmahin ito.
Kaya nagdesisyon akong magpaalam upang pumunta sa banyo, ngunit pumunta ako sa kwarto at binuksan ang laptop ng aking asawa. Sinubukan kong tingnan ang kanyang telepono habang natutulog siya ilang araw matapos niyang sabihin na siya ay buntis, ngunit wala akong nahanap na kahina-hinala. Ang pag-access sa kanyang laptop ay mas mahirap dahil, kapag ako ay nasa bahay, lagi siyang nanonood ng kung ano o nagtatype ng kung ano. Sa tuwing tatanungin ko siya kung ano ang ginagawa niya, itatago niya ang screen at sasabihin na nagtatrabaho siya sa kanyang nobela. Iyon ay nangyayari na ng ilang buwan at nirerespeto ko ang kanyang privacy dahil talaga namang akala ko na siya ay nagtatrabaho sa isang nobela. Ngayon ay nagbago na ang sitwasyon at sigurado akong wala talagang nobela at iyon ay isang dahilan lamang upang itago sa akin ang laman ng kanyang laptop. Sa kabutihang palad, walang password o anuman at madaling akong nagkaroon ng access. Pagkatapos ng ilang pag-iimbestiga, natagpuan ko ang isa pang email account bukod sa tunay na account. Lumipat ako sa account na yon at nakita ang mga email na ipinadala at natanggap. Puno ang mga email ng mga pag-amin ng pag-ibig mula sa aking asawa at sa kabilang lalaki, ang aming kapitbahay. Nakilala ko ang email address dahil ginagamit niya ang kanyang tunay na pangalan at sa mga kamakailang email, sinabi ng aking asawa sa kanya na siya ay buntis. Hindi niya ito tinanggap ng maayos at na-upset siya. Kaya tumigil ang mga email sa loob ng ilang panahon, marahil dahil gusto niyang wakasan ang lahat, pero ang aking asawa ay hindi papayag na mawala siya. Sa huli, nahanap ko ang pinakamasamang email sa lahat, kung saan sinabi ng aking asawa sa kanya na nakipag-usap siya sa isang kaibigan na isang abogado, tutulungan siyang mag-file ng divorce pagkatapos ipanganak ang sanggol. Ang dahilan kung bakit sinubukan niyang kumbinsihin akong magka-baby kami ay para makakuha ng alimony at child support pagkatapos ng divorce, para makapaglaya sila ng aming kapitbahay ilang buwan pagkatapos at mamuhay ng masaya habang buhay. Ako ay labis na nagimbal nang mabasa ko iyon at pakiramdam ko pa rin ang nakakasulasok na pakiramdam sa tuwing naiisip ko ang email na iyon. Gayunpaman, mabilis kong isinantabi ang aking nararamdaman at bumalik sa trabaho, kumuha ng maraming litrato ng email gamit ang aking telepono bago isara ang laptop at ibalik ito sa kinaroroonan nito. Ako ay mas hindi nag-aalala sa pangangaliwa at mas nasusuklam sa kung ano ang sinusubukan ng aking asawa na gawin. Ang pangangaliwa ay isang bagay, ngunit ang pagtakbo sa akin para magkaanak at pagkatapos ay papuntahin ako ng lahat ng perang iyon para pondohan ang kanyang buhay na pangarap kasama ang kanyang struggling boyfriend ay sobrang psychotic. At ang icing sa cake ay na siya ay isang mahusay na aktres na hindi ko man lang inakala. Ang kanyang kaligayahan ay halos nakakagambala, ngunit ako ay sobrang galit sa lahat ng ito na nagdesisyon akong magpatuloy at maghiganti. Nakapagpa siya akong magkunwari at pagkatapos ay ihulog ang bomba sa kanya kapag hindi niya ito inaasahan. Walang paraan na papayagan ko siyang makaalis nang hindi nararamdaman ang sakit, pagkakanulo at pagkabigo na naramdaman ko nang malaman ko ang kanyang hindi tapat na pag-ugali. Tawagin mo akong Chaicho pero ginawa ko ang dapat kong gawin. Kaya, sa loob ng susunod na 9 na buwan, gumanap ako bilang perpektong asawa at magiging ama. Mahirap ito, alam na siya ay nagsisinungaling sa akin sa buong oras na ito. Ngunit habang lalo siyang nagsisinungaling at nagkukunwaring masaya sa akin, lalo akong nagkaroon ng determinasyon na tapusin ito. Dumalo ako sa bawat appointment ng kanyang doktor at sinigurado kong uminom siya ng lahat ng kanyang mga bitamina sa tamang oras at naging pinakamahusay na asawa na maaaring asahan ng sinuman. Pagkatapos, ilang araw na ang nakalipas, ang aking asawa ay nagsimulang manganak. Ako ay sobrang kinakabahan dahil sino ang hindi magiging sa aking sitwasyon. Ngunit itinabi ko ang lahat ng iyon at dinala ko siya sa ospital mag-isa. Tinawagan ko na ang kanyang mga magulang, ngunit hindi ang akin, dahil ayaw kong nandun sila sakaling maging masyadong dramatiko ang mga bagay. Kahit papaano, ang kanyang mga magulang ay kailangang magmaneho ng 1 oras upang makarating sa ospital, kaya nagkaroon kami ng ilang oras na magkasama, at iyon ang oras na napili kong ihulog ang bomba sa kanya. Kapag siya ay ligtas na nasa loob ng silid, sinabi ko sa kanya na lalabas ako at tatawagin ang aming kapitbahay upang makapunta siya para sa kanya. Siya ay mukhang nagulat at nauutal ng kaunti habang sinasabi na hindi kailangan iyon at ayaw niyang magkaroon ng isang estranghero sa silid habang nanganak. Kaya't ngumiti ako sa kanya at ipinakita ko sa kanya ang mga resulta ng aking fertility test kasama ang mga papel ng diborsyo dahil nag-file na ako ng diborsyo ilang araw bago ang kanyang due date na sinigurado kong dalhin sa araw na yon. Binasa niya ang lahat na mukhang naguguluhan pa rin, kaya ipinaliwanag ko na hindi ko siya mabubuntis kahit na gusto ko, kaya't ang baby ay hindi akin. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga email na natagpuan ko sa kanyang super sekretong account at sa sandaling iyon ay napagtanto niya kung ano ang nangyayari.
Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi matatawaran habang naglalakad ako palabas at siya ay nagpupumilit na maghanap ng mga salita. Akala ko kailangan ko ring manatili sa ospital, ganoon kabilis ang tibok ng aking puso nang sa wakas ay lumabas ako at tinawagan ang aming kapitbahay upang ipaalam sa kanya na ang aking asawa ay nasa labor. Hindi ko na hinintay ang kanyang tugon at agad na binaba ang tawag. Pagkatapos ay sumakay ako sa aking sasakyan at hinintay ang pamilya ng aking asawa na dumating. Sa sandaling nakita ko ang sasakyan ng kanyang ama na pumarada sa ospital, umalis ako ng mabilis. Pati na pinatay ko ang aking telepono para siguraduhin at nagmaneho ng kaunti hanggang makarating sa isang motel sa labas ng bayan. Naipak na ang aking mga gamit, ilang linggo na ang nakakaraan at inilagay sa trunk ng aking sasakyan, kaya't mayroon akong lahat ng kailangan ko at hindi ako nabigla sa anumang sandali. Ginugol ko ang natitirang araw sa panonood ng TV, pag-inom ng beer, at paggawa ng lahat ng makakaya upang mailayo ang aking isipan sa mga bagay. Sa gabing iyon, natulog ako ng payapa, alam na sa wakas ay natapos na ako sa lahat ng pag-arte. Kinaumagahan, nagising ako at sa wakas binuksan ko ang aking telepono. Natural, mayroong daan-daang mga text mula sa aking asawa at kapitbahay, wala sa mga iyon ang binuksan ko. Ngunit binasa ko ang ilang mga text mula sa aking mga magulang at kapatid. Sa palagay ko ay tinawagan sila ng aking asawa nang hindi niya ako makontak, kaya nagpasya akong tawagan ang aking mga magulang at kausapin sila. Sinabi ko sa kanila na babalik ako sa bahay sa ilang sandali at pinakiusapan na tawagan ang aking kapatid kung maaari upang maipaliwanag ko ang buong sitwasyon sa kanila dahil nararapat silang malaman ang nangyayari. Nagmaneho ako papunta sa bahay ng aking mga magulang at ang aking kapatid ay naroon na. Lahat sila ay mukhang naguguluhan at medyo inis, na natural lamang dahil sa kanilang paniniwala. Ako ay na-miss ang pagsilang ng aking sariling anak at ito rin ay ginawa nilang ma-miss ang pagsilang ng kanilang apo. Ngunit pinaupo ko sila at ipinaliwanag ang buong kwento at sinabi ang aking mga dahilan para sa ginawa ko. Nang matapos ako sa pagsasabi, sila ay natulala. Handa akong masabugan ng mga tanong at akusasyon, ngunit wala ni isa ang nangyari. Ang lahat ng sinabi ng aking ama ay umaasa siyang walang masamang mangyayari at kung may iba pang komento ang iba, hindi nila sinabi. Iyon ay ilang araw na ang nakakalipas, at kahit na ang aking pamilya ay hindi nagsabi ng marami, ang aking asawa ay nagpunta pa sa higit pa upang akusahan ako ng pagsira ng kanyang karanasan ng pagiging ina sa unang pagkakataon. Sinubukan niyang tawagan ako at mag-text mula noong umalis ako, ngunit hindi ko sinagot ang anumang bagay. Pati na ang aking kapitbahay ay nag-text sa akin ilang oras na ang nakalipas na sinasabing ang aking asawa ay talagang upset at dapat naming isantabi ang aming mga pagkakaiba para sa kanyang kapakanan at subukan kahit minsan upang ayusin ang mga bagay sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa audacity ng mga taong ito, sinusubukan pa ring makipag-usap sa akin at gawing tila ito ay isang maliit na bagay na ikinagagalit ko. Binanggit niya ang ilang iba pang mga bagay sa kanyang text tulad ng aking asawa ay nagsimulang muling umibig sa akin sa panahon ng kanyang pagbubuntis, na isang shock para sa parehong sa kanila, kaya dapat kong subukan na bigyan ng pangalawang pagkakataon ang aming kasal. Tinawag kong bihis ito dahil kung nagsimula siyang muling umibig sa akin, bakit nandyan pa rin ang kapitbahay ko? Hindi ko alam kung bakit nila iniisip na ako ay tanga. Ang aking asawa ay upset ngunit wala akong magagawa tungkol dito. Karamihan siya ay galit na nalaman kong lahat mula pa sa simula, ngunit piniling manatili sa kanya at tiisin ang buong pag-arte at inakusahan akong nagsisinungaling sa kanya. Update 1, halos isang linggo na ang lumipas mula nang ipanganak ang sanggol at ako ay nanatili sa isang kwarto ng hotel. Hindi ko pa nakita ang aking asawa at wala akong balak na pumunta. Patuloy siyang nagte-text at tumatawag sa akin, ngunit hindi ko alam kung bakit dahil malinaw kong sinabi na hindi ako interesado na kausapin siya o pakinggan siya. Hindi ko pa siya na-block, ngunit binlock ko na ang aking kapitbahay dahil siya ay naging aktibo sa pag-text sa akin at pagpapaalala na ang aking asawa ay may pag-asa pa at gusto akong bumalik sa kanya. Ako ay 100% sigurado na ang tanging dahilan kung bakit siya ay kasama pa rin ang aking asawa at sinusubukan akong patawarin siya ay upang makuha ng aking asawa ang isang bagay mula sa divorce settlement at alimony dahil pareho silang walang trabaho. Ang aking asawa ay isang housewife na pinahahalagahan at nirerespeto ko. Ngunit hindi lamang siya nanatili sa bahay at gumawa ng mga gawain sa bahay, siya rin ay nandaya sa akin sa aking likuran at iyon ay hindi mapapatawad. At bago ako atakihin ng sinuman, hindi ako ang nagsabi sa kanya na mag-quit ng trabaho pagkatapos ng kasal. Sa katunayan, sinuportahan ko siya noong kami ay nagde-date at nagtatrabaho pa siya, ngunit siya ang nagsabi na gusto niyang mag-quit at alagaan ang aming bahay. Hindi ako tumutol dahil ito ay kanyang desisyon at kumikita ako ng sapat.
Ako ay tiyak na ang aking abogado ay magagawa akong maligtas mula sa pagbabayad ng alimony kapag napapatunayan namin na siya ay nandaraya, na umaasa akong magiging madali. Tungkol sa aking kapitbahay, siya ay nahihirapang makahanap ng trabaho sa modeling na may magandang kita, kaya ang pag-aasikaso sa kanyang sariling gastusin, ang gastusin ng aking asawa at isang sanggol ay halos imposible para sa kanila, kahit na pagsamahin ang lahat ng kanilang pera. Kaya swerte sa kanila. Ako ay nagpapasalamat na ako ay wala na sa gulong ito at hindi ko na kailangan ibigay ang kahit ano, hindi man lang ang aking atensyon. Umaasa lang ako na mapagtanto ng aking asawa iyon at hindi na sayangin ang aking oras sa pag-apila sa diborsyo. Umaasa akong hindi niya gagawin yon, ngunit dahil sa kanyang kawalan ng senso komon, maaaring gawin niya yon, kaya handa ako. Ang mga larawan ng mga email na ipinadala sa kanyang lihim na email account ay nakatago pa rin sa aking telepono at nakabackup sa aking laptop. Kaya hindi ako masyadong nag-aalala, kahit na magdesisyon siyang burahin ang kanyang account. Hindi niya mabubura ang mga imahe na mayroon ako at alam kong magiging maayos ako. Sa pinakamasamang kaso, magbabayad ako ng alimony, ngunit hindi ko na kailangang makasama siya. Dapat niyang ituring ang sarili niyang maswerte na binibigyan ko siya ng oras upang maayos na makalabas ng bahay at hindi siya pinaalis ng sapilitan dahil ang bahay ay nakarehistro sa aking pangalan. Umaasa ako sa pinakamahusay na maaaring mangyari ngayon at sana ito ay matapos na. Update 2, tama ako, ang aking asawa ay isang tanga at nagdesisyon na makipagnegosasyon dahil hindi siya masaya sa settlement na inalok ko, na sa katunayan ay ang halaga lamang ng kanyang ginasto sa panahon ng aming kasal at sa tingin ko yon ay napakageneroso na. Hindi ko maintindihan kung anong himala ang inaasahan niya, ngunit sige, mabuti para sa kanya. Sinabi niya sa akin, kahapon na nilisan niya na ang bahay, ngayong araw, at umuwi akong masaya. Iniisip na marahil ay lumipat na siya sa kanyang mga magulang o kung saan, ngunit sobrang nadismaya ako nang malaman kong lumipat lang siya sa tapat ng kalye, sa bahay ng aming kapitbahay, at kailangan ko pang makita ang kanilang mga mukha araw-araw. Kinonsidera ko pang bumalik sa hotel, ngunit hindi ko ginawa dahil ito ang aking bahay, at may karapatan akong manirahan dito. Hindi ako magpapak at aalis dahil lang sa magiging uncomfortable ako sa kanila. Nagtaka ako kung bakit hindi lumipat ang aking asawa sa kanyang mga magulang, dahil ang pamumuhay kasama ang aming kapitbahay ay makakaapekto sa kaso ng diborsyo at pinapalala lang niya ang sitwasyon para sa kanyang sarili. Pero hindi ko na kailangang mag-isip ng husto dahil sa pag-check ko sa lahat ng unread messages na natanggap ko mula sa maraming tao, napansin ko rin ang isang mensahe mula sa ama ng aking asawa na hindi ko pa nasasagot. Hindi ko nasagot ang ilang mga tao na nag-text sa akin sa nakaraang ilang araw at ang kanyang mensahe ay nawala rin sa dami. Isang mahabang text tungkol sa kung gaano siya humihingi ng paumanhin sa ginawa ng kanyang anak at sinabi niya na lubos silang hindi sumasang-ayon sa mga aksyon niya. Ang katotohanang sinasabi ito ng kanyang ama ay napakahalaga sa akin at pinagtibay ang aking mga damdamin na halos mapaluha ako, ngunit pinigilan ko. Humingi siya ng paumanhin sa mga ginawa ng kanyang anak at sinabi na itinigil na nila ang suporta sa kanya mula nang sinabi niya na gusto niyang i-contest ang diborsyo. Hanggang ngayon, wala sa mga ginagawa ng aking asawa ang may sentido sa akin dahil ang lahat ng kanyang ginawa ay babalik sa kanya at tiyak na kahit ang isang tulad niya ay may sentido na malaman iyon. O siya ay sadyang tanga o may mga plano pa rin siyang masama. Umaasa akong hindi ito ang huli, ngunit hindi ko rin ito maalis. Siya ay medyo kahila-hilakbot. Ang setup na ito ng pamumuhay ay tiyak na magdudulot ng mga komplikasyon at sigurado akong susubukan nila akong gawing hindi komportable o mainggit, ngunit determinado akong hindi hayaang maapektuhan nila ako at pukawin dahil siguradong gagamitin nila iyon laban sa akin. Sa kabila ng lahat, nagtitipid pa rin ako ng malaki dahil hindi ko na kailangang manirahan sa hotel, kaya't isang buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang mga negosasyon para sa diborsyo at sa ngayon ay napakasama ang kalagayan ng aking asawa. Napatunayan kong siya ay nandaraya. Update 3, isang buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang mga negosasyon para sa diborsyo at sa ngayon ay napakasama ang kalagayan ng aking asawa. Napatunayan kong siya ay nandaraya at pinadali pa niya ang aking trabaho sa pamamagitan ng paglipat kasama ang lalaking inakusahan kong ipinagkanulo sa akin, kaya't walang tanong tungkol sa bisa ng aking mga paratang. Sinubukan niyang gumawa ng ilang peking paratang tungkol sa pagiging alkoholiko ko na siya ring dahilan kung bakit ako baog at kaya siya nagkaroon ng relasyon dahil nang kami ay nagtangka na magbuntis, naging malupit at mapait ako sa kanya. Ngunit lahat ng iyon ay madaling napabulaanan dahil alam ng lahat na tumigil ako sa pag-inom noong nakaraang taon nang magdesisyon kaming magtangka na magbuntis at hindi na ako uminom mula noon. Muli, hindi ko alam kung bakit naisip niyang magtagumpay iyon at napakatanga niya.
Sa tingin ko ay nagkakapit siya sa patalim dahil nabigo ang kanyang orihinal na plano at ngayon ay abala siya sa pagiging ina para maging isang mastermind ng kasamaan. Abala siya at ang ama ng kanyang anak ay tanga rin kaya't naroon sila. Ngayon, parehong aware na kaming dalawa na ang tsansa ng aking asawa na makakuha ng anumang alimony ay napakababa at sa tingin ko sinabi niya iyon sa kanyang boyfriend dahil ilang araw na ang nakalipas, pinalaya siya ng walang seremonyas kasama ang kanilang baby. Oo, tama yon. Narinig ko ang maraming sigawan at away mula sa kanilang bahay at sa loob ng ilang minuto, nakita ko ang aking asawa, ang kanyang anak na itinutulak palabas ng bahay habang ang ama ay sumisigaw ng mga kahindik-hindik na mga bagay tungkol sa kanya at tinawag siya ng lahat ng pangalan sa aklat. Pinapanood ko ang lahat ng ito mula sa aking sala at sa sandaling nakita kong itinutulak niya ang aking asawa habang buhat ang sanggol, tumakbo ako upang tumulong, galit ay naisantabi. Hindi ko kayang hayaang magdusa ang isang walang malay na sanggol para sa isang bagay na hindi man lang kasalanan niya. Nang makarating ako sa pinto, nakasara na ito at ang aking asawa at ang kanilang anak ay parehong umiiyak. Binuhat ko ang sanggol at hinawakan ang kamay ng aking asawa upang dalhin sila pabalik sa aking bahay sa tapat ng kalye at pagkatapos ay tinawagan ang aking biyenan upang kunin siya. Sa loob ng isang oras, dumating siya at kinuha ang kanyang anak, muling nagpapasalamat sa akin para sa lahat ng aking ginawa. Sa loob ng isang oras na yon, umiyak din ang aking asawa kaya't pinapatahimik ko ang mag-ina. Gusto kong tawagan ng pulis ngunit nakumbinsi niya akong huwag na lang dahil ayaw niyang magkaroon pa ng problema. Paulit-ulit siyang humihingi ng paumanhin para sa nangyari at sinabi sa akin na siya ay desperado na makasama ang kanyang minamahal na nawalan na siya ng respeto sa sarili at mga prinsipyo at tunay siyang nagsisisi para sa lahat. Sinabi niyang tatanggapin niya ang anumang mangyari at hindi na magnenegosasyon upang mapabilis ang diborsyo. Sa tingin ko yon ay isang mabuting bagay. Umaasa akong magdedesisyon siyang magsampa ng kaso at gumaling din, ngunit sa pinakamababa, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko at naging isang disenteng tao at wala akong pinagsisisihan.